Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of James, aklat po ng Santiago chapter 5, verses 13 to 15. Nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Mawit siya ng papuri sa Diyos. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Prayer fruits. Meron bang ganoon, Pastor? Meron po. Oo. Ang pananalangin po natin, yan po ay nagbubunga. At alam ko last week, marami sa inyo nabitin po doon sa pag-aaral natin about prayer, kaya itutuloy po natin ngayong linggong ito. So malinaw po dito sa James chapter 5 verses 13 hanggang 16, ang mga problema po sa buhay, katulad po ng mga pagsubok, karamdaman, at yung mga areas ng ating buhay na nangangailangan ng tulong ng Diyos, maging ang kasalanan, ay kayang i-deal ng pananalangin. Yun pong ibig sabihin ng James chapter 5 verses 13 hanggang 15. Hindi tayo kailangan palaging nagsasuffer, nakaka-experience na tayo laging binabagabag ng maraming alalahanin, problema, or may mga areas ng ating buhay na parang hindi nababago or tayo'y masasakitin. Hindi po ganun dapat ang kalagayan ng mga Kristiyano. Kailangan po nagbabago tayo. At dun po tayo tinutulungan ng pananalangin. So sa Bible po, meron pong tinatawag na prayer fruit. Ano po, mababasa natin yan sa John chapter 15, verse 7. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. So malinaw po, pwede tayong humingi sa Diyos kung tayo po'y nananatili sa kanyang mga salita. At ito po yung verse na gusto kong makita ninyong mahalaga. Sa John chapter 15 verse 16, You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. Dapat pala tayong mga believers nagbe-bear fruit sa buhay na ito. Fruit that will last, then the Father will give you whatever you ask in my name. So, yan po yung prayer fruit. Kaya, alam niyo, mahalaga yan na makita natin na ang Diyos pala tumutugon sa panalangin natin, mga believers. At natutuwa siya, nag-glorify siya pagka nakakakita siya ng resulta sa ating buhay, yung nagbe-bear fruit po tayo. Okay, alam niyo po ba yung ating kaisipan yan ang nag-shape sa atin, yung mentalidad natin, kailangan ma-renew po yan. Unang-una, madalas ko naririnig ito sa maraming Kristiyano. Nakakahiya naman kay Lord. Kaya yung iba hindi nagpe-pray. Malinaw po sa Hebrews chapter 4, verse 16, inaanyayahan tayo. Come boldly to the throne of grace. Meron po inilaan ng Diyos na biyaya, tulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Kaya huwag po kayong mahiya. Ano po? Kadalasan naririnig ko rin yung pagka hindi ka pa talaga malalim sa salita ng Diyos, ganito yung kadalasan idea mo ng prayer eh. Alam na ni Lord yung kailangan ko. Oo, alam niya. Pero pansinin mo sa Biblia, kailangan mong humingi. Yung sabi pa nga sa Matthew chapter 7, verse 7, ask, seek, knock. So malinaw sa Biblia. Kaya ka minsan hindi nakaka-experience ng answered prayer kasi hindi ka naman humihingi. Yun ang sabi ng James chapter 4, verse 2. So tandaan niyo po yun, okay lang kay Lord na humingi tayo sa Kanya. Ito rin, madalas ko naririnig ito. Hindi naman siguro ito importante. Pastor, hindi ko nasasabihin kay Lord sa panalangin. Ang sabi ng Biblia sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your cares upon Him. All, ibig sabihin lahat. Ang katuwiran ng iba, siguro busy si Lord sa langit. Hindi, maging yung maliliit na bagay sa iyong buhay, pwede mong sabihin sa Kanya. Yung iba naman, sasabihin ng diretsahan. Imposible naman ito, Pastor, hindi mangyayari ito. Ba't ko pa hihingiin kay Lord?
Di ba? Alam niyo, sabi sa Luke chapter 1 verse 37, with God, nothing is impossible. Ang isa sa natutunan kong verse nung ako'y bago pa lamang kay Lord, yung Jeremiah 33 verse 3. Yun po ang hotline natin sa Panginoon. Ano po? Kailangan tumawag tayo sa Kanya, no? Tutugon siya at ipapakita niya sa atin even yung mga mahiwaga at kamangha-manghang bagay. Kaya walang imposible sa Panginoon. Ano po? At ito pa, sasabihin ng iba, siguro naman maluluwalhati na si Lord dito sa aking suffering o sa kalagayan ko. Kapatid, mas higit na maluluwalhati si Lord kung madi-deliver ka diyan. Yun yung sinasabi ng James chapter 5 verses 13 hanggang 15. At ang sabi sa Psalm 34, ano po, kaya kailangan nga ipagyabang natin yung mga testimonies natin, answered prayers natin sa verses 1 and 2. Kasi kailangan marinig yan ng mga taong nahihirapan sa buhay. Ano po? Let the afflicted hear and be glad. Yun ang sabi sa Psalm 34 verse 2. Kaya kailangan nilang mapakinggan yung patotoo mo. Hindi yung pagka nagpapatotoo ka, puro hirap na lang, sama ng loob, lungkot yung sinasabi mo. Ibang naluluwalhati, kapatid. Dapat ang marinig nila, ang Diyos kayang magbago ng buhay. So, tandaan niyo po yun, hindi po masamang magpatotoo. In fact, mamalaki pa nga dapat natin at pinagyayabang natin ang kabutihan ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Psalm 34 verse 1. Ano po? At higit sa lahat, sa verse 8, kailangan maranasan natin. We must taste and see the goodness of the Lord. Okay? So, panghuli, ito naririnig ko rin ito. Hindi na ako humingi kay Lord kasi baka hindi naman niya ibigay sa akin Nakakatuwang minsan yung mga ganong pag-iisip. Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 32, kung yung sarili niya ang anak hindi niya ipinagkait sa atin, ano ang hindi niya kayang ibigay sa atin? So magsabi ka lang kay Lord, kapatid, at ma-amaze ka sa kayang gawin ng Lord sa iyong buhay. So tandaan nyo ang prayer, dinisenyo yan ng Diyos para tulungan tayo sa ating mga pangangailangan. At higit sa lahat, may resulta po. Pag kayo'y nananalangin, expect results. May bunga po ang inyong pananalangin. At ang malaking tanong, nararanasan mo ba yan ngayon sa iyong buhay? Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa pag-aaral na ito. At muli na challenge kami na sa pamamagitan pala ng pananalangin, kami ay mamumunga. Makaka-experience kami ng breakthrough sa aming mga pinagdadaanang sa buhay ng mga problema, sakit, magiging mga bandages sa kasalanan. Salamat, Panginoon, at meron palang hotline. Pwede kaming tumawag sa iyo night and day. At higit sa lahat, ikaw, Panginoon, ay tumutugon sa panalangin ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa mga pangakong ito. Purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.